Oh, anyway, dito ho tayo mga bossing. Ito, walang impropriety. Oh, no? Walang impropriety. Senate defend Sara Duterte impeachment case, remand after Soto flawed claims. Sabi ho, mga kababayan. Kumbaga, pinapanindigan nila na nasa konstitusyon yung remand, na nasa konstitusyon yung mga dismissal, etc., yung mga hakbang nila. Ano po? Oh, biruin nyo ho mga kababayan, malalaking mga eskwelahan na po, mga law firm, mga law school, mga dean ng school, lahat po mga bossing chief amo sir, ang sinasabi, iisa lang ang patutunguhan pagka nakapirma na po ang 1/3 ng Kongreso. Yun po ay ituloy na agad-agad sa paglilitis. Ano po? Ngayon dumidepensa. Walang pagkakamali o walang impropriety. Ang Senate defends Sara Duterte's impeachment case remand after Soto's weak claims o flawed claims, sabi ho mga kababayan. A spokesperson for the Senate Impeachment Court defended the decision to remand Vice President Sara Duterte impeachment case back to the House of Representatives, stating that the move was result of the senator judges majority. Wala naman daw po dapat na ganyan. Mga bossing, no, ang nakasulat, nakasaad po mga kababayan doon sa konstitusyon ng Pilipinas, shall forthwith, tuloy na agad, agad-agaran na agad na pumunta sa paglilitis. Sabi pa nga, di ba, shall forthwith. Ang ibig sabihin, kung ikaw nakaupo, nagpapahinga, kailangan bangunan mo, tumayo ka at gawin yung iyong trabaho. Pero nailusot pa din nila yung 4 na buwan. Yung 4 na buwan na pahinga. Hindi umalma ang mamamayang Pilipino. Sige, okay, fine. Walang problema. Tapusin natin yung 4 na buwan na yan. Kaso, tingnan nyo naman, ginawa ni Chis Escudero. 1 week daw. Di ba? 1 week daw ho, mga kababayan. 1 week muna. From A2, i-push natin ng A11. Tapos pagka yung dating nung A11, mga kababayan, biglang ang sabi naman nila, remand natin, ibalik naman natin sa Kongreso. No, tanungin lang natin sila kung gusto pa din nila. Atat na nga yung Kongreso, atat na ang mamamayang Pilipino para umpisahan itong impeachment trial. Tapos gagawin nila, ibalik natin sa Kongreso. No? Tanungin natin kung okay pa sila, kung agree pa sila, kung gusto pa din nilang i-push itong impeachment na ito. Ano yun? Nanggagago ho, mga kababayan. Alam nyo ho, huwag kayong magugulat. Bakit? Kasi ang nababasa ko po dyan, kung sakali ho, mga bossing, kung sakali po na, kumbaga, habang nasa Kongreso po, yung impeachment, di ba mga bossing? Yung impeachment. Habang nandoon yan, nag-iisip na itong mga ano na to, itong mga senador na to. Pag naibalik sa atin, ano naman ang susunod nating step? Panigurado ho yan. Meron nang iniisip yung mga senador na yan, yung 18 senador na yan, kung ano po ang susunod nilang hakbang. Di ba? Kung ano yung kasunod nilang hakbang, iniisip na ho nila yan, mga bossing. Eto, pagbalik natin ito, tatanungin na naman tayo ng mamamayang Pilipino, tuloy-tuloy na to. Naku po, umiisip na tayo hanggang ngayon pa lang. Na pagkuha natin, meron na naman tayong pang-delay. Meron na naman tayong pang-paliwanag sa kanila. Di po ba? Ganyan yan. Dahil halatang halata ho, mga kababayan. Halatang halata ho, mga bossing, yung pag-delay nila. Iniisip na ho nila yan kung ano ang gagawin at kung ano ang sasabihin. Hanggang sa umabot po sa punto na wala na.
nawalan na ng gana ang taong bayan. Ano po? Etong mga ano na to, etong mga senador na ito, ayaw marinig o ayaw iparinig sa taong bayan kung saan napunta yung pera ng bayan. Ayaw ipakita yung katotohanan. Bakit to? Imbes na yung mga lawyer ni Sara Duterte ang magsabi na hindi na dapat maituloy ito, sila gagawa ng motion. Pero ang nakikita ho natin, yung mga senador na po ang gumagawa, mga kababayan, na hindi naman po nila trabaho. Di po ba? Na hindi naman po nila trabaho, mga bossing. Nahahalata sila ng sambayan ng Pilipino. Sabi ni Jess Monet, lalo na si Bato. Si Bato no? Sabi ng mga eksperto, ano lang yan? Kumbaga, nagmamagaling lang yan. Pati daw si Robin Padilla. Nag-usap ang mga senator judge na i-amend na lang yung motion at gawin na lang remand. Pero yan din yun, no? Hindi man magkapareho ang ibig sabihin ng dismiss at ng remand, pero diyan din patungo yung ginagawa ho nila, mga bossing. Tuloy ko. Asan ba yun? Dito. Walang impropriety. Tuloy ko. Sabi dito, no? It is normal in collegial judicial body na ganun ang nangyari because one of the inherent power of any court, it looks to interface of the document and complain itself and see if there's a defect in that document. Mga bossing, ito pa lang, mag-uumpisa pa lang, wala pa nga silang nababasa. Hindi pa nga nila nakikita ho, mga bossing. No? Yung mga ebidensya, wala pa silang nakikita. Pero ano po ginagawa nila? Inuudlot na lang, inuudlot. Hindi po umubra yung dismissal nila, kaya po sila ngayon pumunta doon sa remand naman. Kasi nagagalit ang taong bayan doon sa dismissal na gusto sana nilang ituloy. Nagagalit ang mamamayang Pilipino doon sa dismissal. Kaya ang sunod nilang hakbang o yung plan B, remand na lang natin, udlutin na lang natin ng udlutin. At ako ho naniniwala na hanggat nasa Senado, nasa Kongreso po, yung papeles o dokumento o yung impeachment, mga kababayan, umiisip na itong mga senador kung paano ulit nila i-delay sa mga susunod. Di po ba? O ngayon, ano po ang sabi ng prosecutors o ano po ang sabi ng prosecution panel? Ano po ang sabi ng Kongreso, mga kababayan? No, eto. Ito, kala ko ayaw gumana.